Hallelujah! Blessed mga kapatid, blessed evening po sa ating lahat. Welcome po sa ating programa tuwing Lunes, ang programang The Miracle Hour. Live na live po tayo mga kapatid mula po rito sa Truth and Faith Media House. At ngayong gabi, kasama ko po ang ating bisita, Pastor Joe. Pastor Joe, batiin natin ang ating mga viewers tonight. Hallelujah, magandang gabi sa lahat. So all viewers, both inside and outside the Philippines, I believe nasa mabuting kalagayan ang bawat isa. So share the live para sa mga tao, para ma-bless din sila. Amen. Hallelujah. And since mga kapatid ngayong gabing ito is hindi po natin kasama sa programa Pastor David, which means hindi po muna natin i-entertain ang inyo pong mga questions. Reserve na lang po para next week. Kasi po mga kapatid, ngayong gabi, makinig po tayong mabuti mga kapatid sa salita ng Diyos. Hindi po sa amin, no? Dahil kami kasangkapan lamang po ng Diyos para sa kanyang kaluwalhatian at para sa kanyang salita. Makinig po tayo mga kapatid sa salita ng Diyos na aming ibabahagi ngayong gabing ito mga kapatid. And through the glory of God mga kapatid, no? Ang salita ng Diyos na yung salita po ng Diyos na tunay, salita ng Diyos nagpapagaling, salita ng Diyos nagbibigay sa atin ng comfort, at siya pong matatanggap natin ngayong gabing ito. Amen? Kaya samahan nyo kami mga kapatid sa ating live, and pwede nyo rin pong i-share ang live stream na ito sa inyo pong mga kakilala, mga kaibigan, at mga kapatid na gusto nyo po na maging kabahagi ng programa at makatanggap po ng kaliwanagan tungkol po sa salita ng Diyos. Samahan nyo po kami mga kapatid. And before we go further, let's start this program with the prayer mga kapatid. At inaanyayahan ko si Pastor Joe na pangunahan ang atin pong pagsisimula sa panalangin. Pastor Joe, let us pray. Okay, so let's pray. Hallelujah. Father in heaven, in Jesus' name, we thank you, we bless you, we honor you. Thank you, Lord, for your grace, O Lord, na makita namin yung araw na ito, Lord God. Thank you, Lord, for your divine protection. We thank you, Lord, for sustaining our soul. We thank you, Lord, for everything, O Lord, in our going out and coming in. Thank you, Lord, for protecting us. And I pray, Lord, in the name of Jesus Christ, here we are, O Lord, for this program, O Lord, both us and all the viewers, O Lord. Talk to us tonight, O Lord. Empower your people. Bless your people, O Lord. Let your words have impartation, O Lord. Have meaning, O Lord, sa bawat isa in the mighty name of Jesus Christ. Bless your people, O Lord, with fresh knowledge, fresh revelation, O Lord, and expand their understanding, O Lord, sa word mo in the mighty name of Jesus Christ. I cancel corruption of signal. I command signal to be still in Jesus' name. And let your will be done, O Lord. Let your exact, accurate will, O Lord, for this night, O Lord, including to the life of your people na makikinig, be fulfilled, O Lord, in the mighty name of Jesus Christ. And all the packages, O Lord, nga inilaan mo sa pamamagitan ng program na ito para sa mga kaanakan mo, be delivered tonight, O Lord, as they hear and receive your word in the mighty name of Jesus Christ. Lord, have your way. We bless you. We glorify you. Holy Spirit, be fully in charge. In Jesus' name, Amen. Amen. Hallelujah. And mga kapatid, nais lang po namin ibahagi sa inyo na kahit hindi po natin tatanggapin ang inyong mga questions, pero ang inyo naman pong mga comments, ang inyo pong mga suggestions, opinions po ay willing po naming tanggapin. No? You can still free to comment. You're still free to share your thoughts po sa atin pong programa tonight. And you know, this program po mga kapatid ngayong gabi, no? Let's maximize the time. Nakasama po natin si Pastor Joe, mga kapatid. So, hallelujah. At salamat po sa buhay niya na nagpapatuloy po siyang nagpapagamit para sa Diyos at para sa kaluwalhatian po ng Diyos, mga kapatid. And tonight, we will focus more, mga kapatid, on praying for you in this program, mga kapatid. Kasi, napakahalaga po ng prayer, di ba, Pastor Joe? Yes. So, napakahalaga po ng prayer, mga kapatid. Hindi lang po ito communication natin para sa Diyos, kundi ito rin po yung paraan, mga kapatid, para yung ma-shield po tayo sa kahit na anuman pong mga gawa ng kadiliman. Di ba? Sabi po ng Bible,
we discussed that one last week, 'di ba? That we should watch and pray. And then also in Thessalonians, sinabi po dyan mga kapatid na pray without ceasing. Hallelujah. Huwag po tayong tumigil sa panalangin at dit sa lahat, huwag po tayong tumigil sa pananalig sa Diyos. Amen? Napakahalaga po ng ating pananalig sa Diyos mga kapatid. And you know what? This program po, the Miracle Hour program is intended po para tayo na mga gustong matuto ay makatanggap ng kaliwanagan. Kaya as Pastor Joe, andito po mga kapatid, through the grace of God po, sa pamamagitan ng kanyang Espiritu mga kapatid, ang salita po ng Diyos ay ating ipapahayag ngayon. Napakahalaga po ng karunungan, no? Napakahalaga po ng katotohanan, napakahalaga po ng truth, napakahalaga po ng Word of God sa buhay natin bilang mga Kristiyano. No? Pastor Joe, kasi kahapon, Pastor Joe was sharing message ni Pastor Joe kahapon mga kapatid, no. So, pwede nating Pastor Joe, pwede mo bang i-share sa ating mga viewers tonight yung sinabi mo, yung mga key points na iyong ibinahagi sa amin kahapon. Yes, Pastor Joe. So, kaya nga pala nga yung spirit ko gusto na kunin yung notes ko. So actually, naka-ready din ako. So, kahapon is yung topic ko sa preaching. So, it's God's grace talaga. So, nag-focus ako talaga doon kasi it's like ginawa ni God ako na parang yun yung actually Pastor Arbs, yun yung para sa akin is yun yung topic na parang not naging boastful but parang specialized ba yung ganun. Kasi in fact dito sa church is itong church na to is gidesign siya to build the faith of people of God. Amen. So, part din ako doon. So, hindi ko giplano na maging ganito ako, but through the grace of God, nandyan din yung servant niya, si Pastor David, na nagturo sa amin na ma-build yung faith namin. So, actually, yung faith is hindi lang talaga siya 5 letters lang talaga. So, hindi lang siya basta-basta na ikot lang, ibigkas lang. So, yung faith is kasi siya, pinaka-importante yan yung bagay na what pleases God, no? Kahit edukado ka man, kahit ano man yung sitwasyon mo, ano man yung background mo, pag wala ka niyan, hindi si God ma-please sa'yo. So, kahit gaano ka hardworking. So, kapon, nag-share ako kasi yung faith na pag-receive natin sa faith is free talaga siya. Kasi sabi ng Bible, faith comes by hearing and hearing and hearing. Unlimited hearing without paying. So yung question ngayon is lahat ng tao may faith but bakit hindi mag-work out? It's like pag may faith ka kay God, makita mo yung good testimony, good report, may ma-experience ka talaga na bago. But it's like sa buhay ng mga tao, it's like hindi mo makita na si God nag-move sa kanila. So actually mga kapatid, yung faith kasi, sabi ng Bible sa Book of James na faith without action is dead. So hindi lang siya basta action kasi pwede may faith ka pero yung action mo is disobedient. Pero yung faith, yung action ng faith is called obedient. So, pag may faith ka, yung action doon, yung disobedient is hindi si God ma-please. Pero yung obedient ka, ma-please si God sa faith mo. So, kapon, nag-share ako kasi yung topic is the uncompromised faith. So, sabi ng Bible, the kingdom of heaven suffers violence. Only violent people take it by force. So, violent in the spirit. So, as Christian, as I mentioned na sa paningin ng tao, it's like we are kind. Mabait tayo, but spiritually, hindi talaga tayo mabait. No? Hindi dapat tayo maging mabait spiritually kasi yung devil, si Satan, is hindi siya gentle. Parang ganito, Pastor Joe. Yung kindness natin is for humans. Yes. Kapungan natin for other people. But when it comes to the devil, ay hindi talaga pwede tayo maging gentle. Yes. So, pag sa tao, mag-approach tayo sa tao, sabi ng Bible, meekness,
humble yourself, tapos i-treat mo yung iba na mas lamang sa'yo. So, yan yung sabi ng Bible. So, pag in the spiritual kasi is we address spirits, no? We deal spirits. So, it's like, kasi sabi ng Bible, gi-bless tayo ni God. All kinds of blessings, gi-bless tayo ni God in heavenly places, spiritual places. But, hindi natin makuha kahit may faith tayo. It's because, tulad ng sinabi ko, yung mabait tayo sa ibang tao, pero the same din na mabait tayo para sa devil. Yung devil, sabi ng Bible, yung ministry ng devil is to kill, steal, destroy. So gusto ng devil nakawin. Ano yung binigay? Sabi ni Jesus, it is finished. Everything na need mo, everything na kailangan mo, before ka nabuhay dito sa mundo, is gideliver na ni God, binigyan na ni God sa'yo. But yung devil, ayaw niya na maging maligaya, masaya, maging joyful yung anak ng Diyos. Kaya ninanakaw ng devil ano yung property natin na binigay ni God. So, it's like may faith tayo. But at times, giblame natin si God. Si God hindi nakikinig sa atin. The truth is, yung faith kasi, tayo kasi spiritually is hindi seryoso. So, ninakawan tayo ni Satan, ninakawan tayo ng mga demonyo. But it's like, hinayaan lang natin sila. So, yung pagiging Christian is para yung isang tao na naglakad sa daan or sa merkado, na ninakawan ka. Tapos, hindi pwede na ipakita mo yung kindness mo. Okay na lang, sa kanya na lang yun. Which is, ikaw yung kawawa, kasi alam mo ano yung meron dun. So, nandun ka sa market, kasi bumili ka ng mga goods, mga fruits, vegetables, ano yung kailangan, grocery. Alam mo kung kailangan mo yun, pangangailangan yun ng pamilya mo. Tapos ninakaw ng isang magnanakaw. So anong response mo? Magpakabait ka na lang ba? Hindi. May time na maging mabait tayo. May time na maging malakas tayo. Maging yung, alam mo, pag si Satan, pag nakawan ka, tulad ng isang magnanakaw, hindi mo talaga hayaan, hahabulin mo talaga. Di ba, Pastor Joe, sabi sa John chapter 10, verse 10, but the enemy comes to kill, to steal, and to destroy. So, hindi tayo pwedeng pumayag lang na, okay, let's just, okay lang, i-allow natin na yung devil, mag-steal siya, mag-destroy siya, or i-kill niya yung marriages, yung finances mo. Di ba, hindi natin yun nahahayaan, magagalit tayo. So, imagine mga kapatid, bakit maging violent tayo spiritually? Bakit maging strong tayo spiritually? Kasi lahat ng binigay ni God sa atin, lahat ng blessings, all kinds of blessings, breakthrough, healing, ano yung pangangailangan natin? Sabi ni Jesus, it is finished. But before sinabi ni Jesus na it is finished, pinadalo niya yung dugo niya. Lahat is hindi, actually hindi lang yung kasalanan binayaran ni Jesus. Hindi lang, lahat ng ninakaw ng devil, na-redeem lahat, nakuha lahat, na-restore lahat. Amen. So imagine, Jesus paid His blood. Amen. Tapos hayaan mo lang na yung devil nakawin No. yung bagay na yan yung gisacrifice ni Jesus, yung blood niya. So dapat maging violent tayo spiritually. Dapat maging aggressive tayo spiritually. Huwag natin hayaan na nakawan tayo. Because sometimes, no, tayo na mga Christian kasi is, we are not aware na yung kalaban po natin mga kapatid, no, according to Ephesians chapter 6 verse 12, no, kung mababasa po natin dyan mga kapatid, it is very clear in the Bible na yung kalaban natin mga kapatid are not physical. Hindi po yung mga tao sa paligid natin, not them, but there is someone behind them kung bakit nagiging kalaban natin sila. Or higit pa dyan mga kapatid, no? There are forces mga kapatid around us that doesn't want us to prosper. There are forces around that doesn't want you to get healed. There are forces around you mga kapatid na pipigilan ka to serve God. And there are forces around you mga kapatid na talagang ang gagawin niya is, yung i-frustrate ang buhay mo. And sabi dyan mga kapatid, for we do not wrestle against flesh and blood. So, kailangan po nating maintindihan na hindi po natin kalaban ang sinuman, no, na kapwa natin. But against principalities, against powers, against the rulers of darkness. Again, mga kapatid, no,
all of these are in plural form. Like principalities, may S. So, maraming principalities. Yung powers, number one, principalities, marami na sila. Yung powers, marami na yan mga kapatid. Then, rulers. Again, plural pa rin yan mga kapatid. Rulers of darkness. Of this age. No? Against spiritual hosts of wickedness. And saan sila mahahanap? In heavenly places. No? In heavenly places, mga kapatid, imagine, forces of darkness, wickedness, yung spiritual host of wickedness, they are staying on heavenly places, mga kapatid. Nandun lang sila, around you, mga kapatid, hindi mo nakikita, and they will try to frustrate you, they will try to hinder you, mga kapatid. Susubukan nila, mga kapatid, to fight against you. Kaya hindi talaga tayo pwedeng maging yung maging gentle when it comes to our faith in God. Kailangan meron tayong aggressive. Meron po tayong mga kapatid, active, no? Na faith sa Diyos na may kasama pong kilos. Parang yan yung ibig sabihin ni Pastor Jo. Yes, Pastor Jo. So, tulad ng sinabi kanina na si Satan came to kill, steal, destroy. He came. Hindi lang about to come, but nandito na siya. So, before tayo nandito sa mundo, si Satan, nauna na siya dito. So, may mga bagay na binigay na ni Jesus, but hindi natin alam. Kasi, dahil kasi yan sa ignorance, so, belong din kayo, ako dyan, galing din ako dyan. Need kasi yung faith is hindi, pag may faith ka, hindi ibig sabihin na maging mabait ka. Okay? Hindi ibig sabihin maging mabait ka na kahit ninakaw, si God ang bahala mag-restore nun. Hindi. May mga bagay na hindi gawin ni God pag hindi mo din gawin yung part mo. So, I think let's go to this Mark chapter 10 verse 46. Ito yung example. Bigyan ko kayo ng example. Mark chapter 10 verse 46. So hanggang sa 52 ito. So sabi dito, now they came. Okay. Now they came to Jericho as Jesus went out of Jericho with his disciples and a great multitude. Blind Bartimaeus, the son of Timaeus, sat by the road begging. So, si Jesus naglakad papunta sa Jericho, sa specific place. Tapos, nandun si blind Bartimaeus. So, yung sitwasyon niya is blind. So, it means, di ba, God created us in His own image and likeness. So, hindi bulag si God. So, gi-create tayo ni God na hindi bulag. So, may sight tayo, may vision, may paningin tayo, may mata tayo. Function talaga yung mata. But itong tao na ito is hindi ito nakakakita kasi bulag nga siya. So next verse. So begging siya kasi nawala yung sight niya kaya siya nagbeg. So at the first place hindi ginawa ni God, hindi gi-create ni God si Bartimaeus na maging blind at maging beggar. So let's go 47. And when blind Bartimaeus heard that it was Jesus of Nazareth, he began to cry out and say, Jesus, Son of David, have mercy on me. So, narinig niya na si Jesus. Dadaan. Sumigaw siya. Jesus, Son of David, have mercy on me. Next verse. So gusto ko na maintindihan ninyo na ano yung purpose na hindi tayo maging always na lang mabait. So dito, then many warned him to be quiet. Yung bulag sumigaw tapos pinatahimik siya. But he cried out all more. Yung boses ni blind Bartimaeus nag-increase. Son of David, have mercy on me. Makita natin dito ba na yung bulag, hindi man siya pinanganak na bulag. Nakakakita talaga siya, makakita siya. Hindi siya pinanganak na bulag. But Satan came to steal the sight,
the vision of this person. Kaya, sumigaw siya, Jesus, have mercy on me, have mercy, have mercy. Have mercy on me. So, itong tao na to, may faith siya, pero yung faith niya is hindi quiet, hindi gentle na, may faith man ako, sige na bahala mag-restore, sige na bahala, kailan niya ako pagalingin. Actually, it's a lie of the devil talaga yung maging ganito, yung may mangyari sa buhay natin, may nawala, may na-damage, tapos sinasabi natin sa sarili natin, i-allow siguro ni God, siguro, will you ni God. Yan tayo, sometimes ganyan tayo. Ganyan tayo. I-allow ni God, kasi inallow ni God, will siguro yun ni God, si God na bahala mag-restore nun. Let's go to verse 49. So, Jesus stood still. First cried out, first shout, first nasigaw ni blind Bartimaeus. Hindi huminto si Jesus. Keep walking si Jesus with the disciples. No? Sabi dito, sa kanina na scripture, sa previous na, mas sumigaw si blind Bartimaeus. Mas nilakasan niya Yes, yung mas boses nilakasan niya. Gi-increase niya yung voice niya. Actually, yung boses niya is yun yung boses ng faith niya sa loob niya. So, Jesus stood still nung time na narinig niya yung loudest shout ni blind Bartimaeus. And so, Jesus stood still and commanded blind Bartimaeus to be called. Tinawag niya. Kasi, nakuha ni blind Bartimaeus yung attention ni Jesus. Then they called the blind man. Sino yung tumawag sa blind man? Si blind Bartimaeus. Yung tao na sinabihan si blind Bartimaeus na tumahimik ka. Yun din yung the same person, the same na mga tao na inutusan ni Jesus na tawagin niyo siya. Then they called the blind man saying to him, be of good cheer. Rise. He is calling you. Verse 50. So at times, yung faith, alam ni God na may faith tayo. Alam ni God si blind Bartimaeus nandun. So hindi ibig sabihin may faith tayo is makuha na natin yung attention ni God. May mga bagay talaga na need natin gawin. And throwing aside his garment, yung suot ni blind Bartimaeus na pang beggar, itinapon niya. Kasi alam niya, yun yung end sa situation niya. And throwing aside his garment, he rose and came to Jesus. So kung may faith ka, hindi pwede na, si Jesus na bahala, si Jesus na bahala. Hindi. At yung faith mo, dapat may action yan. Okay? So verse 51. So Jesus answered and said to blind Bartimaeus, what do you want me to do for you? Tinanong ni Jesus si blind Bartimaeus, ano yung gusto mo na gawin ko sa'yo? Sabi ng blind Bartimaeus, the blind man said to him, Rabboni, that I may receive my sight. Check mo sa ibang translation, Dave. Check mo sa, I think, NLT. NLT or Amplified? Amplified. NIV. Okay, back to King James na lang. So, gusto niya is ma-receive niya, ma-regain niya ulit yung sight niya. Kasi alam ni blind Bartimaeus na nakakakita siya noon. But dumating yung time na hindi na siya nakakita. It's because ninakaw ng devil yung sight niya, yung vision niya. Kaya iyon yung dahilan na yung situation niya, instead of abundance sana yun, naging beggar siya. Verse 52. So, yun yung request niya, nga gusto ko maibalik yung paningin ko. Pag sinabi natin na ma-restore, receive again my sight, it means yung sight is nandun na at first place, but ninakaw, kaya nawala. Then Jesus said to him, go your way, your faith has made you well. According to your faith, you are made well, you are made whole. And immediately, he received his sight and followed Jesus on the road. So, pag
yung point ko dito is kung ano yung nawala sa'yo. Yung faith is hindi, yung confession ng faith is hindi yun, si Jesus na bahala, si God na bahala, will siguro ni God yun. Hindi. You need to be violent, aggressive, spiritually. Na ikaw, Satan, ninakaw mo yung sight ko, akin yan. Need mo talaga. You need to take it by force. No? You need to take it by force. Ninakawan ka, hindi pwede maging mababait ka, kunin mo din. Kung ano yung strength, ano yung force na ginamit para nakawin yung property mo, yung binigay ni God sa'yo, dapat mas lamangan mo yung force, yung strength ng magnanakaw ni Satan sa'yo. So, take it by force. Yung faith is spiritual force. No? Yung faith is spiritual force siya na kayang i-restore ano yung nawala sa'yo. So, again, yung faith is, hindi yun na ask and it shall be given. Sabi ng Bible, we live by faith. Kasi si Satan magnanakaw sa lahat ng area ng buhay natin, kaya ni Satan magnakaw. So, yung faith is, yun yung spiritual force na kaya din i-restore through our faith, according to our faith, ma-restore ni God ano yung nanakaw sa atin. So, tulad ng nangyari kay blind Bartimaeus, na-restore yung sight niya. According sa faith niya, sabi ni Jesus. Kaya mga kapatid, kung ano yung situation mo, ano man yung pinagdaanan mo, yung faith mo, i-activate mo. So, ito is, hindi siya pinag-pray ni Jesus talaga, Pastor Arms. At times, may mga bagay, mga kapatid, na hindi natin need ang prayer for that situation. At times, yung faith natin i-activate. No? We will just receive it, no? Right at that moment, no? Hallelujah. Sabi ni Jesus, according to your faith. Sabi niya na, Bartimaeus, your faith has made you well. Your faith. Hindi na noon, your case, hindi prayer yung kailangan, yung faith mo. Nakita ko na-activate, na-attract ako, nakuha mo yung attention ko, then immediately, na-receive niya yung kanyang paningin. Imagine, immediately. So, yung mga bagay na na-damage, na-destroy, or nawala sa'yo, siguro mga kapatid, noon mo pa sana yan ma-enjoy, ma-restore. Noon pa. In fact, 2024, sana na-enjoy mo na yan. Hinayaan mo. Kaya I believe through this insight, ano man yung ninakaw ng devil sa'yo, ano man ang ninakaw ng devil sa'yo ngayon, kahapon at ngayon, kunin mo na, take it by force, wag mo na paabutin bukas. Amen? Amen. Hallelujah. But I like it, Pastor Joe, dito sa Luke, no? Ito rin yung tungkol kay Bartimaeus, no? It's in Luke chapter 18, verse 43. No, verse 42, the same as this verse, no? Sabi dito, then Jesus said to him, so ito yung tungkol din sa bulag, no? But it did not mention here, it was Bartimaeus. For the same po ito na story. So, Jesus said to him, receive your sight. Your faith has made you well. So, and then, ito yung pinakagusto ko, Pastor John, na ginawa nito, ni Bartimaeus, verse 43. Kasi sinabi dyan sa verse 43, and immediately he received his sight and followed him, glorifying God. I would read it on my Bible, sabi dito, noon din, nakakakita siya at sumunod kay Jesus at nagpasalamat sa Diyos. Na makita ito ng mga tao, silang lahat ay nagpuri sa Diyos. So when the people saw it, nung makita ng mga tao na yung bulag is gumaling, no, they gave praise to God. Hallelujah. Yung purpose kasi ng Lord, no, mga kapatid, ng mga miracles niya is, no, ito'y para, no, sa kanyang kaluwalhatian, no. Praises to the Lord, mga kapatid. Sa lahat ng mga bagay na binigay niya sa atin, napakahalaga din nun, mga kapatid. Hallelujah. Kaya gustong-gusto ko kasi nga, gustong-gusto ko yung verse na ito because he doesn't just receive his sight, okay, I'm healed, okay na ako. But
binigyan niyang papuri ang Diyos, no? Yes. Glorifying God. Sa lahat po ng bagay, mga kapatid, no? Yung mga binigay ng Diyos sa atin, yung restoration ay pagkakaloob ng Diyos, let us not forget to glorify God in everything. Amen? Hallelujah. Yes. Yung faith natin, mga kapatid, yes, napakahalaga po ng faith natin. Yung faith, mga kapatid, na may kilos. At kapag ang faith natin, mga kapatid, is, yung faith natin sa puso natin corresponds with our action, the heaven would stood still and grant whatever it is, Amen. because heaven will notice, will give attention to your faith. Amen? Hallelujah. Kaya wag po tayong magkaroon ng just faith lang, but magkaroon po tayo ng uncompromised faith. Yes, No? uncompromised Hallelujah. faith. Yes, Yeah. Pastor Joe. Tulad ng mga tao na pinatahimik si blind Bartimaeus. Tumahimik ka, shut up. Marami man kayo, okay na, sige na. Ayaw ko nang tumahimik na lang ako. At times, malus mo yung miracle mo or hindi ka maka-experience ng restoration. Or, ito yung pinakadabis, ikaw yung dahilan. Bakit? Na-block yung blessings mo. Si Satan is ninakaw niya. Pero si God is ready to restore. No? Ready to restore. At times, may mga bagay talaga na kinuha talaga ni God kasi yung mercy ni God nag-speak sa iyo, tapos nakita ni God na wala ka talagang ginagawa. So, may mga big and great testimonies tayo na matagal na sana maangkin natin, but it's because madali lang tayo mag-compromise kasi sabi kasi niya, yung madali ka lang madala. So, yung faith is, dapat yung faith mo is immovable talaga. Immovable, firm talaga yung faith mo, bold as a lion talaga. Imagine, kung si Abraham, kaya pala si Abraham, tinawag ni God na friend, no? Tinawag siya na father of faith. Kasi aside kay Jesus, si Abraham, yung perfect pattern yung sa tao lang, aside kay Jesus, na nag-operate, nag-walk by faith talaga. So, aside kay Enoch din, kasi hindi man natin makita ano yung nangyari, yung story, but kang Abraham talaga, makita talaga natin. So, sabi ni God na, leave your house, leave your parents' house, go to, come before me, walk before me, and be perfect. So, imagine, matanda na si Abraham, pero, hindi nag-compromise yung faith niya. Matanda naman ako, mahirap na mag-ubi, malabo na magkaanak. So wag natin i-block yung faith natin. So yung faith is spiritual force. Walang devil na kayang harangin ng yung force na yan. Pero may isang tao na pwede makaharang, makablock sa force na yan, which is yung sarili natin. So sinabi ni God na ito yung maging father of all nation ka, mag-multiply yung seeds mo, yung descendants mo, maging marami. So, nangyari, it's because yung faith ni Abraham is may action. At yan yung obedient. So, hindi lang siya faith with action, but faith that act. No? Faith that act. So, kasi kung faith plus action, pwede yung action is disobedient, so hindi din ma-please si God. So yung perfect, yung hindi lang ganun pala Pastor Arbs na hindi ibig sabihin my faith yung tao is ma-please si God agad-agad. So may quality of faith. Si God is looking for a type of faith, quality of faith na ma-please siya. So wala tayong ibang makita sa Bible talaga na perfect example aside kay Jesus. Si Abraham talaga. Yes. No? I think that was on Hebrews, we would like to share it with mga kapatid. In Hebrews chapter 11 verse 6, sinabi po dyan that no one comes, anyone who wants to come to God, anyone who wants to face God must, kailangan nating maniwala. We must, it is, without faith, it is impossible to please Him. Because for he who comes to God must believe that He is, and that He is a rewarder of those who diligently seek Him. At alam niyo po, in that verse, this chapter in Hebrews chapter 11, mga kapatid, talks about faith. But if you look at this
chapter, mga kapatid, yun yung sinabi ni Pastor Joe, na hindi lang siya basta faith lang, na hanggang bibig lang. Faith dito, mga kapatid, kung titingnan mo, all of this faith are with action. Si Enoch, si Abraham, si Sarah. If you read that one, mga kapatid, those people, mga kapatid, take an action with the faith na meron sila. No? So they come to God with faith, and then God was pleased, no? Dun sa faith na meron sila, and then yung faith kasi na meron sila, mga kapatid, is with action. Hallelujah. Kasi nga, kung babasahin nga natin yung kay Abraham, mga kapatid, sa verse 8, tumalima. So, si Abraham, tumalima siya nang papuntahin siya ng Diyos sa lupang ipinangako sa kanya. No? So, obeyed. Yung sinabi ni Pastor Joe, yung faith natin, mga kapatid, napakahalaga din talaga ng obedience na yon, no? So, Abraham, go out. That was the action he did, mga kapatid, no? Even if he doesn't know where to go, no? Yes. He went out not knowing where he was going. Hindi niya alam, mga kapatid. Nung time na yon, nung panahon ni Abraham, mga kapatid, he doesn't know where he was going, pero nananalig siya sa Diyos. Amen. And I hope, mga kapatid, no, sa atin sa panahon ngayon, lalo na sa panahon ngayon, that we have the Holy Spirit who is guiding us kung saan man tayo tutungo. Dapat sana, no, mas violent, aggressive yung faith natin na mga New Testament believers. Kasi during sa time ni Abraham, he was just listening directly to the voice of God. Pero ngayon is the Spirit that God's give us is living in us. So dapat, mga kapatid, is mas aggressive, violent tayo in the faith. Hallelujah. Kaya naman, mga kapatid, no, before po namin tapusin yung live stream namin ngayon, mga kapatid, we would like to encourage you all, mga kapatid, that let us live a life without uncompromise. Yung mabuhay tayo, mga kapatid, na meron po tayong uncompromised faith. Na hindi lang yung bastang faith lang, but yung faith na aggressive, violent, mga kapatid, faith in the Spirit. Huwag po yung sa physical na aggressive. Kasi may mga Christians, dahil sa faith nila, nagiging aggressive na sila. Hindi nila alam, nakakasakit na sila sa kanilang kapwa. No? So before this program would end, mga kapatid, let us grow and build ourselves in the faith, no, sa ating buhay na Diyos, na siyang nagbibigay sa atin, na siyang nagbibigay din sa atin ng faith na yun, mga kapatid. At siyang makakatulong sa atin para mag-grow lalo yung faith natin. Hallelujah. Yes, Pastor Joe, your message naman sa ating mga viewers for tonight, bago natin tapusin ang programa. So ito yung huling message ko sa iyo for tonight, na faith is nakafocus tayo kay God. Fear is nakafocus tayo sa sarili natin. Mhm. At ano yung nangyayari sa paligid natin, no? So grabe ka-importante talaga. So yan yung ibig sabihin na focus to Jesus, the author and finisher of our faith. Bakit sinabi doon na focus? It's because may mga bagay na makabigay ng distraction. Yun yung instead na naka-switch on yung faith mo, na turn off yung fear, yung worry, yung nag-switch on. Then, please, yung faith is free. Then, yung faith na yan is si Jesus nag-intercede na yung faith mo hindi ma-fail, hindi ma-fall. No? Yes. Hindi. So, gusto ko ito na ito yung prayer ni Jesus. Nag-intercede si Jesus kay Simon Peter. So, yung pinag-pray ni Jesus, intercession prayer ni Jesus kay Peter is hindi healing, hindi promotion, hindi elevation, hindi breakthrough, hindi increase of anointing, hindi increase wisdom, knowledge, understanding. Yung gipray ni Jesus kay Peter is yung faith. Should No? not fail. Yung faith, kasi importante from Genesis to Revelation, lahat faith, makita mo diyan. Kaya sinabi ni Jesus na, sabi sa Bible na, when Jesus came, will He really find faith on earth? So, mawala man yung pera mo, mawala man yung mga bagay na meron sa'yo, like hope, wag mo lang i-allow na pati yung faith mo mawala. Amen. No? Kasi yung true sa pamamagitan ng faith mo, everything kayang
i-restore Restore. talaga. No? Yes, amen. Like nangyari kay Hope, Pastor Joe, no? Nawala Yes. na ang lahat, pero hindi nawala ang kanyang pananalig sa Yes. Diyos. Amen. Hallelujah. Strange din yung faith ni Job. Kasi yes. kahit patayin Very ako ni God, strange. Yes. kahit patayin ako ni God, maniwala pa din ako sa Kanya. So, saan galing What a yung faith kind of niya? faith, no? Ganun mga kapatid. Kaya nga yung Bible is sinulat yan mga kapatid for us to have an example. Yes. Para meron po tayong makita and then we follow it mga kapatid. Sabi nga, lagi yung sinasabi ni Pastor David, if we would just do what old people in the Bible did mga kapatid, then we will get the same result no nang nangyari sa kanila. So hindi po yan katang-isip yung mga nangyayari sa Bible, totoo po yan. So let's continue activating our faith mga kapatid in the Word of God. Amen. At maniwala po tayo mga kapatid na ang Diyos lagi pong nandyan mga kapatid para sa atin. And for all of us po mga kapatid na hanggang ngayon po hindi pa rin parang nagdadalawang isip pa rin tayo on what to believe. Yung saan ba talaga ako maniniwala? Isa lamang po ang sasabihin namin, believe on Jesus and the gospel na kanya pong dinala, na kanyang itinuturo. Kasi sabi po sa Bible, si Jesus mismo nagsabi that He is the way, the truth, and the life. Kung nagdadalawang isip ka kung ano yung paniniwalaan mo, believe on Jesus. Si Jesus po mga kapatid, siya po yung ibinigay ng Diyos sa atin para po, hindi lamang para sa ating kaligtasan, but for us to look at His life on how He believes on His Father when it comes to His ministry, sa lahat po ng kanyang ginagawa mga kapatid. Si Jesus din po mga kapatid niya, sabi ni Pastor Joe kanina, except kay Jesus, si Abraham yung example ng faith. Ngayon po mga kapatid, na si Jesus po, dito po sa atin talagang physically, pinakita niya sa mga disciples what kind of faith should New Testament believers should possess. No? Hallelujah. Kaya si Jesus mga kapatid, yung ginawa ni Jesus sa cross mga kapatid, wag po nating baliwalain. Maniwala po tayo roon mga kapatid because all those miracles, all those desires po mga kapatid sa buhay natin, yung mga healing, yung prosperity na gusto po nating maangkin, kung wala po yung foundation of salvation, hindi rin po natin yun matatanggap mga kapatid. Kaya tonight, before this program ends, we would like to invite yung mga kapatid to join us in prayer para po sa ating kaligtasan. Alam niyo po, hindi lamang po dahil sa miracles, healings, and everything, but yung kaluluwa natin mga kapatid, yung soul mo kapatid, napakahalaga nun. And don't allow mga kapatid na through the manipulation of the devil mga kapatid, is yung soul mo is maangkin niya. No? Give it to Jesus. And tonight mga kapatid, we will pray for you. Si Pastor Joe po ay mananalangin sa iyo pagkatapos mong manalangin mismo. I would like to invite you mga kapatid to close your eyes and let us pray. Sabayan niyo po ako mga kapatid sa panalangin para sa kaligtasan. Manalangin po tayo mga kapatid. Hallelujah. Let's close our eyes and pray. Panginoon, ako'y nagpapasalamat sa iyong dakilang pag-ibig sa akin. Na sa kabila ng aking pagiging makasalanan, ako ay handa ninyong patawarin. Kaya ngayong gabi, humihingi ako ng kapatawaran sa lahat ng mga kasalanan na aking nagawa. At ako'y nagpapasalamat sa pamamagitan ng aking pananalig sa iyo, Panginoong Jesus, ako ay maililigtas. Dahil ako'y naniniwala na ikaw ay pinako sa krus, namatay. Ngunit sa pangatlong araw ay nabuhay na muli upang ako din ay bigyan ng buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoong Jesus, sa kaligtasan na iyong kaloob sa akin. Kaya ngayong gabi, tinatanggap ko ikaw bilang aking Panginoon at personal na manliligtas. Dalangin ko din na ako'y iyong gabayan sa lahat ng iyong katotohanan sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Congratulations kapatid for that great salvation. Amen. And Pastor Joe po ay mananalangin sa bawat isa po sa inyo na tumanggap ng kaligtasan ngayong gabing ito. Let's pray. Okay, Father in heaven,
In Jesus' name, we thank you, Lord, for the salvation of your people, O Lord. Thank you, Lord, for the grace of salvation. The same grace that saved them, O Lord, the same grace, O Lord, that will preserve them, O Lord, Yes, in the mighty name of Jesus Christ. And I pray, Lord, na lahat ng what belongs to your people, to your children, O Lord, ma-experience nila, Lord God, yung benefits, Lord, ng pagiging anak ng Diyos in the mighty name of Jesus Christ. Amen. And let your mighty hand be upon them, their family, their business, career, jobs, marriage, family, O Lord, for preservation, protection, blessings, favor, O Lord. Ma-enjoy nila, Lord God, yung benefits, O Lord, ng pagiging isang anak ng Diyos in the mighty name of Jesus Christ. Lord, gamitin mo sila, Lord God, sa pag-spread ng iyong katotohanan, Lord God, sa sanlibutan, O Lord, kung saan man sila naroroon, in the mighty name of Jesus Christ. Thank you, Lord, for everything. We bless you, we glorify you in Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Thank you, Pastor Joe. And tonight, mga kapatid, no, we will not end this program without praying for you. Hallelujah. Hindi po kami titigil sa pananalangin sa inyo. Hindi po kami titigil, mga kapatid, speaking po the word of God sa inyo po, mga kapatid, no? As long as God allows us to do so. Amen. Hanggat uutusan, hanggat isinugo tayo ng Diyos to spread the word, mga kapatid, at mag-pray po para sa inyo, igagawin po namin, mga kapatid. And tonight, to hallelujah, let us expect the power of God to be upon us, na ma-receive po natin ito, mga kapatid. No barriers, no boundaries po yung kapangyarihan ng Diyos, mga kapatid. If you believe, your miracle is at hand. Amen? Si Pastor Joe po ay mananalangin for all of us, mga kapatid, na nangangailangan ng paghipo ng Diyos. Those people who need the touch of God, si Pastor Joe po ay mananalangin. Yes, Pastor Joe. Yes, then I am also praying for you na yung faith mo tonight will set ablaze, is set on fire ni God. Amen. Okay? So that is your faith is holy faith, not just the same faith ng kapitbahay mo. Okay? So close your eyes, let's pray. So kung gusto mo ma-revive yung faith mo, lagay mo sa dibdib mo. Amen. Hallelujah. Okay. Father, in Jesus' name, we thank you, we bless you, we glorify you, the author and finisher of our faith, the Alpha and the Omega, the first and the last, and the beginning and the end. Lord, I pray, Lord, in the name of Jesus, I lift up your people, their mighty hand, including their case, O Lord, their situation, O Lord. I pray, Lord, in the mighty name of Jesus Christ. First of all, Lord, their body is the temple of your spirit. Amen. Lord, I pray, Lord, because that sickness is affecting their faith, O Lord. I pray, Lord, in the name of Jesus Christ, kahit every sickness, every name of sickness, every type of sickness, illness, diseases na na-experience ng katawan mo, because God created you healthy. In the name of Jesus, by the power of the Holy Ghost, I rebuke that spirit behind that sickness in the mighty name of Jesus Christ. Amen. You spirit of infirmity, hiding in that body, torturing that body through high blood pressure, diabetic, insomnia, pneumonia, mayuma, high blood pressure, sugar, diabetic, paralyzed. I command every spirit of infirmity na naka-assign, responsible sa sakit na yan, I bind you in the name of Jesus Christ. I cast you out into the abyss and never to return again in the mighty name of Jesus Christ. And I declare the healing of God all over your body right now in the name of Jesus, and by the blood of Jesus, every seed, every root, every plantation, according to the word of God that is not of God, be uprooted out in the name of Jesus. Be uprooted out in the mighty name of Jesus Christ. And I declare the blood of Jesus for cleansing, purification, sanctification sa organs mo, sa katawan mo, all over your body, from the crown of your head to the sole of your feet. In the name of Jesus, be healed from high blood, be healed from back pain, be healed from headache, myoma, pneumonia, high blood, diabetic, kidney, cancer, bisag unsa nga pangalan, kahit anong name ng sickness na yan, I declare by the stripe of Jesus, be healed in the name of Jesus. Amen. Be healed in the name of Hallelujah. Jesus. Be healed in the name of Jesus. By the power of the Holy Ghost, be healed in Jesus' name. Because Jesus came to destroy the work of the devil. Any form of the work of the devil in your health and your family, through sickness, oppression, in the name of Jesus, I declare an end right now by the power of the Holy Ghost. Be healed in Jesus' name. Amen. Be healed in Jesus' name. Amen. Be healed in Jesus' name. I command the strength of God to rest upon you right now. Rest upon you right now. Amen. Receive it right now in the name of Jesus. Receive Amen. it right now in the name of Jesus. Every hold, every bondage of sickness, be loose in Jesus' name. And I command the hand of the devil to remove out of your system, out of your health, in the name of Jesus.
And I declare, let the fire of the Holy Spirit fill your body right now, and everything that is not of God, every trace of sickness, be burned out right now by the fire of the Holy Ghost in the name of Jesus. And Lord Jesus, as you pray for Peter, you pray for everyone who believes in you. I pray, Lord, according to your faith. You that is watching, I pray for you from henceforth, your faith will not fail in Jesus' name. Amen. Your faith in God, in your business will not fail in the name of Jesus. Your faith in God in your marriage will not fail in the name of Jesus. Your faith in God in your working place, in your job career will not fail in the name of Jesus. Your faith in God in the works of your hand in any form will not fail in the name of Jesus. Your faith in God in your Christian life, in your faith journey will not fail in the name of Jesus. And I command every spirit of fear, worry, anxiety challenging Yes, your hallelujah. faith. I command that spirit to depart out of you now in the mighty name of Jesus Christ. I declare the fire of the Holy Ghost to set ablaze, and let your faith be on fire right now. In the name of Jesus Christ, Amen. receive that fire. Revive, Thank you, revive, Jesus. revive, revive, Thank you, revive, Jesus. revive in Jesus' name. I command your spirit, man, revive in Jesus' name. Revive to the glory of God in heaven. In the mighty name of Jesus, I cover you with the precious blood of Jesus and the fire of the Holy Spirit. I declare, it is well with you. It is well with your family, spirit, soul, body, career, ministry, in the name of Jesus Christ. And I declare your faith right now will move forward in Jesus' name. Your faith will move forward. The stagnation and limitation are broken right now in the name of Jesus Christ. Thank you, Lord. I declare your people blessed. Amen. I declare your people, oh Lord, safety, secured with the precious blood of Jesus and the fire of the Holy Spirit. And I declare in the name of Jesus Christ, your faith will not fall in the mighty name of our Lord Jesus Christ. We bless you, Lord. We glorify you. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Ghost. In Jesus' name, Amen. Amen. Glory to God, mga kapatid. Hallelujah. Pasensya na po mga kapatid kasi maaga po nating tatapusin itong programang ito. And we believe mga kapatid, no, even if we stop the program early, kung tatapusin po namin yung program early mga kapatid, is full package naman po yung natanggap natin sa Diyos ngayong gabi. Amen. Amen. Hallelujah. At maraming salamat po sa inyong pagtutok sa programa. And mga kapatid, no, we will not end this program without inviting you all para po samahan kami sa amin pong mga core services dito po sa DPC Ministries. Again, this program po is di po namin pinopromote yung kahit na anong religion. Ang amin lang po is you can try and see for yourself mga kapatid, no? Because yourself, no, your soul, or yung sarili, yung puso mo, mga kapatid, will not lie unto you. Ikaw mismo magiging saksi nun, no? And just try to see for yourself, mga kapatid, no? And kung tunay ba, kung ano po ba yung na-experience namin dito sa DPC, mga kapatid. So, kung ano po yung pinapahayag namin. So, we would like to invite you and come and join us, mga kapatid, sa atin pong mga core services. Meron po tayong core services every Sunday po yan, mga kapatid. Ng ating main service ay nagsisimula po yan sa umaga. Nagsisimula po ng 8 in the morning hanggang matapos po yung programa, mga kapatid, no? Matapos po yung service. So, open na po yung church at 8 in the morning every Sunday po yan. And also, meron din po tayong mga midweek services, which is our communion service. Every Wednesday po yan, mga kapatid, from 6 p.m. onwards po yan, mga kapatid. You can come and join us. Meron din po tayong every first Sunday of the month is atin pong anointing and healing service, which is this February 2 coming, mga kapatid. Yan po yung ating healing and anointing service. And on the second Sunday of the month is our Miracle Mantle service po, mga kapatid. And on the first Friday of the month, meron po tayong breakthrough services, mga kapatid. So, join po kayo, mga kapatid. Invite po namin kayo. Welcome po kayo dito sa family of DPC. And maraming salamat po, mga kapatid, sa inyong pagtutok. Yung address po namin is matatagpuan nyo lamang po kami dito po sa Block 19, Lot 35 to 39, Phase 3B, Villa Trinitas Subdivision, Bugo, Cagayan de Oro City. If you are just here in Cagayan de Oro, or in CDO, so malapit lang po, mga kapatid. Or you can, pwede niyo po, mga kapatid, na i-search po yung, natin, yung
yung page po natin para malaman niyo po mga kapatid. At saka kung dumating man po kayo rito po sa Barangay Bugoys, you can ask po mga kapatid from the locals around here kung saan po mahanap itong aming church na DPC or Shiloh House. Thank you so much po mga kapatid. No? See you here and see you next week. Ako po si RB Lucilio Laguayan. Kasama po si Pastor Joe Yambangan and of course Pastor David Hasan. At sa lahat ng bumubuo po ng programa, ito po ang programang The Miracle Hour. God bless po everyone mga kapatid and see you next week po mga kapatid. Hallelujah. Glory to God.